Sa tingin mo ba deserving ni Chelsea manalo na makapasok sa top 30? For me, yes, kasi kontento na ako sa placement streak ng Pilipinas. So, here are my 5 reasons bakit nakapasok si Chelsea sa top 30. Let us now begin with the first reason at ito yung scoring niya sa preliminary competition. And meron daw tatlo, if I'm not mistaken, yung score niya sa swimsuit, yung score niya sa preliminary interview, and pati daw yung national costume. Pero walang bearing yung evening gown. And although mataas yung kanyang interview, pero kabaliktaran naman yung kanyang score sa swimsuit. However, medyo angat din daw yung score niya sa national costume. So, nagpaangat siya and ayun, nakapasok siya sa top 30. But you can correct me if I'm wrong with this reason. Pangalawa naman ay yung kanyang preparation. So, this comes with the training sa kanyang pasarela, mind conditioning, emotional conditioning, yung pag-develop niya ng knowledge or pag-orient sa kanya tungkol sa kultura ng Mexico, mga ganyan. So, it is a comprehensive training na nagbunga naman, no? Nakita naman natin yung outcome during the preliminary competition na okay naman yung walk niya and pati sa finals, I'm very contented then on how she performed. So, para sa akin, she did her assignment very well, kaya siya nakapasok sa top 30. Third reason ay yung kanyang ethnicity. So, she is a Filipino, but then, yung kanyang tatay is African-American descent. So, she is the first half Pinoy, half Afro na nag-represent sa Pilipinas. Therefore, diversity ang nire-represent din ni Chelsea maliban sa bringing our sash factor, and it is the first time in Southeast Asia. So within this reason, gusto ng Miss Universe organization na i-maintain yung pagiging diverse sa mga candidates na pinipili nila para maipakita sa lahat na lahat pwedeng sumali sa Miss Universe regardless of your race, ethnicity, tapos pati na rin yung sexual orientation, yung gender, mga ganon. So correct me if I'm wrong dito ha. Pang-apat naman ay yung marketing value. Aminin natin, malaki ang value ng Pilipinas sa Miss Universe organization. It's because it is an operating institution as a business enterprise. So aside from deserving na makapasok si Chelsea na ipinakita niya yung quality ng kanyang rampa, the attitude, the emotional kineme. So, malaki din yung nag-generate ng viewership from the Philippines, and it means it will bring more revenue sa Miss Universe organization kasi isa sa Pilipinas sa Southeast Asia na may malaking fan base pagdating sa beauty pageantry. So, syempre, bakit mo naman i-ignore yung mga nagmamahal na pageant fans para sa isang institution na mahal nila such as Miss Universe organization? Number 5 is yung kanyang character. And this is one of the silent reasons na pinipili ang isang candidate para makapasok sa top 30 or even top 12. Si Chelsea kasi, very approachable siya. Hindi lang very demure, pero super humble siya na kapag lalapitan mo, i-welcome ka niya, i-accommodate ka niya, magpapa-interview. Tapos, ang isa pang napansin ko sa kanya is kapag ini-interview, hindi siya nag-i-English-English. Kumbaga, nandun pa rin yung humility niya. Kaya, ang masasabi ko lang sa kanya is, wow, sana ipagpatuloy pa niya yung ganitong character. And this is what yung parang sinasabi nilang silent na criteria ng isang candidate. So, hindi nyo ba alam na may isang veterana na ang galing-galing sa rampa sa swimsuit na hindi nakapasok sa top 12? So, malamang sa malamang, binase nila yon sa attitude. Kasi hindi niya nirerespeto yung floor director during the swimsuit competition. And alam ko at nga na alam nyo kung sino yung tinutukoy ko. And I would have to say na congratulations Chelsea Manalo for placing as one of the top 30 semifinalists sa Miss Universe 2024, and we are still proud of you because hindi birong makapasok sa top 30 out of 120 plus candidates. Di ba 127 tapos may mga nag-withdraw because of health reasons, mga kung ano pang mga reasons na yan. So at least si Chelsea, tinapos niya ang laban na nag-place, o di ba? So, it is a win-win situation for the Philippines kasi pinagpapatuloy na naman natin yung ating placement streak.
So, thank you for watching. Another update na lang siguro mamaya. And always stay safe and keep all negativities away. And syempre, follow nyo na lang ako sa mga social media accounts ko such as Instagram, YT, FB kung gusto nyo lang naman. Okay? That's it guys. Thank you and have a nice day.